mapapurihan ka and i-share pa yung gospel, Lord God, sa iba. Salamat, Lord God. We bring back all the glory and praises in your name, in Jesus' name. Amen. So, kantahin po natin ang ating Panginoon. Dakila ang ating Diyos. Amen. Panginoon, inaawitan ka namin. Karapat-dapat kang papurihan, pasalamatan. Kami sama-sama umaawit sa iyo. Kalimutan ang nakaraan.
dakilang Diyos. We're so amazed, God, of who you are. Our majestic God, nakakataas-taasan, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Lord, Ikaw lamang yon, nag-iisa. Ikaw lang ang aming itataas, Panginoon. Ang pangalan mo, Jesus, nabigay sa amin ng purpose sa buhay, God. We thank you, God, for today, for gathering us together, Lord, to worship you, to worship only your name, Jesus. Thank you, Lord, for your grace, for your sovereignty, God. Thank you for you are our God, our majestic God. Ikaw lamang ang kataas-taasan. Dakila, come on. Dakila, may likha, ganap ang kabutihan, simula at katapusan. Katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri. May bigay na bawat buhay, biyayang
Tayo po'y malalangin. Opo, Panginoon. Ang aming mga puso ay lumuluhod sa iyo, Panginoon, bilang pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo, sa bawat isa at sa aming mga pamilya. Panginoon, tanggapin mo po ang pagmamahal na papuri ng iyong mga anak na nagbibigay lugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang aming gawain ngayong hapon na to, Panginoon. Lord, ang salita mo na maihahayag sa bawat isa na magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang kami ay mabago at makasunod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tapos na po tayo. Tayo po ay nagbibigay ng papuri sa pamamagitan ng mga papuring awit sa Panginoon. Ngayon po, tayo po ay magbibigay ng papuri sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sino po dito yung excited paglinggo na magbigay sa Panginoon? Di ba po? Ayan, ihanda na natin po yun para kay Lord. So, nais ko lang pong mag-share sa inyo ng verse mula sa Leviticus chapter 27, verse 30. Sabi po dito, kay Lord ang 10% ng lahat ng harvest sa lupain. Butil man o bunga ng puno, kay Lord yon. In this portion of giving, we are just returning what we received from God. Sa ating pagbibigay, binabalik lang natin sa Panginoon ang ating mga natanggap sa Kanya. Ano po kaya yung mga natanggap natin? Minsan nag-iisip sila, ano kaya natanggap ko kay Lord? Ba't kailangan ko magbigay? No? Una po sa lahat, God gave us the sources of our income. Ano po yung natatanggap natin sa Diyos? Una sa lahat, yung pinanggagalingan ng ating mga income o kaperahan para sa ating pamilya, para tayo ay mabuhay. Ito po ay katulad ng mga trabaho na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung iba po ay mga negosyo, no, na ginagawa po natin para mabuhay. At yung iba naman po yung mga blessing na nare-receive o natatanggap natin galing po sa ibang mga tao. Pangalawa po, binigyan tayo ng Lord ng mabuting kalusugan, good health, to be able to work, para tayo ay makapagtrabaho. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, ang daming mga tao na paralisado, hindi makagawa, no, may sakit, pero tayo, binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para magtrabaho. At higit sa lahat, binigyan tayo ng talent, skills, kakayanan, at ang wisdom to produce wealth and earn. So ano po ang binigay sa atin ni Lord? Isipin niyo po kung anong binigay sa inyo ni Lord. Yung mga talino, no, mga kakayanan, skills, magluto, o ano pa man yan, no, binigyan tayo ng karunungan para makapagtrabaho po tayo. Everything was provided for us by the Lord. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya po, ito po, in the end, nagpo-produce po tayo ng pera. So all of these are converted into money. Kaya nga po, katulad ng nabasa natin, no, yung mga butil, mga harvest, ito po yung Old Testament. And ngayon po, hindi na po natin pinapractice yun in terms of monetary value. Hindi na po tayo nagdadala dito ng mga kambing, manok, baka. Mag-iingay po yan dyan. So yun, ang ating pagpupuri sa Panginoon ay pagbibigay ng ating ikapo. The whole tithe is the 10% of it. Ito po, it is holy. Ito po ay banal. Bakit po banal? Kasi it belongs to God. Sa Kanya po yun. Ibinabalik lamang natin sa Kanya. Thus the Bible says, as we give generously, the Lord is honored and He will give us back more than generously. Hindi po natin mahihigitan ang pagiging mapagbigay ng ating Panginoon. Ibubuhos po niya ang pagpapala sa atin. Ito po, 100%, hindi po niya kinukuha, only 10% ng ating mga ikapo. So, yun po. And sa gayon po, mahalin natin ang Diyos, i-honor natin siya sa pamamagitan ng pagbabalik ng para sa Kanya. Okay po? So, handa na po tayo sa pagbibigay. We request the ushers.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Lord, gusto ka naming papurihan ng aming buong puso at ibigay yung nararapat sa iyo. Lord, hindi masukat, hindi po ito ang sukat ng aming pagmamahal. Lord, hindi pa ito, Lord, hindi namin maibalik yung binigay mo para sa amin. Dahil sobra-sobra, 100% of your life, Lord, in dying on the cross that you have given us. You are the greatest, Lord, na generous to us, Lord. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. And with this po, panalangin po natin yung ating next generation. Ayan. Ang mga kabataan natin. Ayan. I-extend po natin sa ayan, mga teachers po natin, mga bata na dadalo ng ating kids church. Lord, salamat po sa mga batang ito, our next generation, Lord. Sila ang kayamanan namin. Sila ang magpapatuloy ng aming nasimulan. Lord, hubugin mo sila ng tama sa dahong iyon, Lord. At gabayan mo ang kanilang mga guro para sila ay maturuan, Lord. At magtiwala sila sa iyo, Lord. Magkaroon po sila ng malaking faith para magtiwala sa iyo ng buong puso sa kanilang murang edad, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to worship our God this afternoon. Down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, we were lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing a song forever. Let's declare that. Come on. If you walked in freedom, and if you bear his name, we'll sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy,
greatest of all, God. And no one can stand before you, Lord. We declare that the Lord Jesus that we are serving is the King of all kings. We thank you, God. We worship you in this place. He's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. In the angels cry, Lord Jesus, even like what we're singing, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords, and to you, Lord, we give our praises. Pinupuri ka namin, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat pamilya, ang bawat lahi ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papuring alay, pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat sa pinakamataas sa pangalan ng Panginoong Hesus, at lahat ay magsabi ng Amen. I'm going to read the scriptures, Acts chapter 1, 6 to 11. After reading, I will say, this is the word of God. And please say, thanks be to God. Can you do that? Let's read together. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold,
2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. This is the word of God. Let's pray together. Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon. At sa pagbasa namin ito sama-sama, we pray that your Spirit, your Holy Spirit, will teach us, Panginoon. Tuturuan niyo po kami how to apply this into our lives. How to live in the present while looking forward to the future of your return. Lord, thank you that even if you have not yet bodily returned here on earth, you are always with us in spirit. So we welcome your presence this afternoon. In Jesus' name, amen and amen. Welcome po sa Life Nova and Every Nation Church. We exist to love God and love people. Bago po kayo umupo, alam nyo na, no? Kasi na kayo umupo kagad. You may, please introduce yourself to someone you haven't met before. Magpakilala po kayo and make a new friend, and then you may find your seats. Yan, so makakaupo na po tayo. I want to welcome you again to our series, What Shapes Us. And nasa pang-11 na tayo, 11th part of our series. We're closing this series next week as the last part of our series. And I'm privileged to preach to you God's Word this afternoon. If you don't know me yet, you're coming for the first time, I'm Tim. Isa ako sa mga pastor dito. So again, I want to welcome you to Life Nova. And we're here on the series about our statement of faith. Ano ba yung pinaniwalaan natin bilang church? And ako, no, just a quick comment. I'm glad na meron tayong ganitong series. Kasi, kumbaga, isang buo, sinasabi natin, ito yung faith natin as a church, as a body of Christ. Pwede nyo tignan, pwede nyo i-check sa Bible kung tama ba yung mga pinaniwalaan natin. And just putting it into a statement like this makes it very much clear so that the next generation can run with it. Now, bakit ba importante to talk about the second coming of Christ o yung pagbabalik muli ni Jesus? You see, the way we believe, what we believe about the second coming ni Jesus, yung muli niyang pagbabalik, katulad ng binasa natin dito sa Book of Acts, actually shapes the way we live in the present. Yung binasa nating text kanina sa Book of Acts, yun yung huli nilang nakita si Jesus. Physically, yung disciples. And sabi nila, Lord, kukwento ko na lang, no? Kasi we're gonna do something different today. Alam nyo naman, we're just focusing on a text. Tapos inihimay-himay natin yung text na yun hanggang sa matapos. But because of the nature of our topic, kasi muling pagbabalik ni Kristo to, kailangan nating tumalon-talon sa iba-ibang books ng Bible. So you will journey with me. Ayan. Sabi ni Sita ko, mahaba-haba na naman ito. But hindi. Tingnan natin, no? Kasi I don't want to just make quick of this, kung saan, di naman natin pag-uusapan lahat, of course. Time will not let us, yay, thank you Lord. Hindi natin tatapusin lahat ng what the Bible talks about second coming. Pero let me argue by saying, importanteng malaman natin ano yung future natin, yung future ng mundong to, yung future natin personally, kasi naapektuhan nun how we live in our present. How many of you nakapag-life day na po kayo? Life Day. Can you raise your hand? Yun. Ilan po sa inyo nakapag-Victory Weekend na kayo? Victory Weekend, ha? Victory Weekend. Now, praise God for Victory Weekend. It was developed by our brother church, Pinsan Church, Victory. But what I love about Life Day is that hindi ito tungkol lang sa mapupunta yung kaluluwa ko sa langit. What we discuss in Life Day is part of it, anong mangyayari sa buong mundo? The whole creation. Because
total na pag-usapan naman natin yung kaligtasan or salvation. Ang salvation, hindi lang personal yan. Cosmic yan. Ibig sabihin, kasama yung buong nilikha. And so that's one of the things that we're trying to emphasize sa mga life day natin. Kasi kadalasan, pag inisip natin yung relasyon natin sa Diyos, ang iniisip lang natin, paano ako hindi mapupunta sa impyerno? Kasi nakakatakot yon. Ganun lang. Pero, di ka po nga pumunta ng impyerno, wala ka namang silbi dito sa mundo. And hindi mo naiintindihan yung plano ng Diyos para sa church niya, no? So, ang sakit naman magsalita ng pastor na to. Wala akong silbi, no? Pero importante kasi yun, na maintindihan na. Kasi pag sinabing silbi or serve, we have to serve the purposes of God for our life. Ilan po sa inyo may katabi kayo, parang may purpose si God sa buhay niya. Ilan sa inyo may katabi, para siyang kabute, wala siyang purpose. Pastor, ang kabute may purpose. Masarap po sa spaghetti yan. Oh, buti pa yung kabute may purpose. No? Whether may purpose ka o wala, actually meron. But whether you are aware of it or not, importante we understand anong mangyayari sa atin sa future. Think about this. No? Bakit ba kailangang ibigay ng Panginoong Jesus sa atin yung mga mangyayari sa hinaharap? Meron bang point na malaman natin what's gonna happen? And some of you might say, ngayon na ba yan, Pastor? Ilang taon na nila sinasabing babalik si Jesus, hindi naman siya bumabalik. So ano magagawa ko kung alam ko man yun o hindi? No, there's a point to that. I'm gonna give an example. Ang isang gustong mag-cum laude na estudyante, meron ba dito katabi kayo na estudyante na parang mag-cum laude siya? Yeah. Summa cum laude. Pastor, ayoko po ng summa cum laude. Yeah. Magna cum laude. So a person, a student, aiming for cum laude, will say no to the present temptations. O sabi ng classmate niya, inom tayo, celebrate tayo kasi matatapos na yung SEM. Meron siyang goal magko-cum laude ako kasi baka pag nalasing ako, baka pag tinay ko yan, ma-addict ako dyan, tapos hindi na ako makapag-aral ng maigi. Ano nangyayari sa estudyante? Kasi naglo-look forward siya sa future, it informs the way the student makes decisions right now. Ang isang couple, na gusto nila na maging God-honoring at Christ-centered yung marriage nila. By the way, no, meron tayong 7 couples undergoing marriage preparation. Oo, no? So may dami kinakasal dito sa live, no? Dami na naman baby na ito. Ayan, so after this service, later on in the evening, we have marriage prep seminar. And by the way, if you don't know, yung mga gusto magpakasal, may seminar tayo for them. And actually, pinapractice pa nila yung mangyayari dun sa kasal. So it really helps you have a community of people that, yun. So if gusto ninyo na maging part nun, just ask our admins after this service. Meron tayo yan regularly, taon-taon, twice a year. So, tinuturo namin to sa marriage prep seminar. Gusto nyo na maging God-honoring, Christ-honoring yung marriage ninyo. Nilook forward mo yon. So, bakit kayo gagawa ng kasalanan ngayon? To put it sa language ng kabataan ngayon, ba't kayo magtitikiman? Sorry for that language. Kung alam ninyo na nilook forward ninyo yung isang holy, Christ-centered relationship in the future. So, bakit mo ilalagay sa alanganin yung pagiging blessed ng relasyon ninyong dalawa? Kung ang nilook forward mo, God, i-bless niyo po kami ng isang maganda, maayos, Christ-centered na nakaka-honor sa'yo na kasal. Do you understand what I'm saying? A view of the future helps you make decisions at the present. So may mga namamasukan dito, empleyado. So kung ilan po sa inyo dito, empleyado? So kung ayaw mong maging empleyado habang buhay, and meron kang vision maging entrepreneur, gusto mong magtayo ng negosyo, hindi mo gagastusin lahat ng kinikita mo sa bills lang. May mga hindi ka mabibili, may mga hindi ka ma-experience, pero tinitiis mo yon, anticipating in the future, magtatayo ako ng negosyo. So, kailangan ko ng kapital. Do you understand? So, a view of the future helps you make decisions at the present. Yun ang problema if we just course through the present, tas wala tayong vision.
Wala tayong vision sa future. So kung totoo yun sa practical na buhay, na pang-araw-araw, how much more sa ating buhay Kristiyano, which is our greater reality. We must know, we must be clear, ano ba yung gagawin ng Panginoon so that hindi natin labanan yung purposes ng Diyos, kundi actually participate in the purpose of God. You don't want to be fighting against the will of God. Alam nyo, pinakamahirap kalaban si Lord, hindi tayo mananalo sa Kanya. And sabi nga ng isang prophet, di ba, nakakatakot to fall in the hands of the living God. We don't want to go against the purposes of God. In the same way, we must understand ano ba yung ni-ready, pin-prepare ni God for us so that tayo as a church, equipped tayo to make decisions at the present. With that, can we read the Every Nation Statement of Faith about the second coming? Yan, we believe, nakalagay pa rin dyan sacraments para second coming na yan. We believe that Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, will return to earth bodily in power and glory at a time fixed by the Father and unknown to the church, to raise the dead and judge the world. He will clothe the righteous with immortal, glorious bodies, rewarding them according to their deeds. But the unrighteous, Satan, and the forces of darkness, He will punish with eternal destruction. God will consummate redemption and renew creation, and His people from every nation will enjoy worship and reign with Him forever. Let's read it in Filipino. Naniniwala kami na si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay babalik sa mundo ng may katawan, sa kapangyarihan at kaluwalhatian, sa panahong itinakda ng Ama at hindi alam ng Iglesia, para buhayin ang mga patay at husgahan ang mundo. Bibigyan niya ang mga matuwid ng mga immortal at maluwalhating katawan, gagantimpalaan sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ngunit parurusahan niya ng walang hanggang kamatayan ang mga hindi matuwid, si Satanas at ang mga puwersa ng kadiliman. Gagawing ganap ng Diyos ang pagtubos at gagawing bago ang sangnilikha at ang kanyang mga mamamayan mula sa iba't ibang bayan ay magsasaya, sasamba at maghahari kasama niya magpakailanman. Iyan po yung ating statement of faith about the second coming. And so we gave it to you in English, we gave it to you in Filipino, but we're gonna look at saan nanggaling yan, totoo ba yan, asan yan sa Bible. And very important yun for us kasi napakaraming maling katuruan yung naglipana tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Alam nyo ba na throughout history, ang dami ng religious groups na nagsabi na ay pabalik na si Jesus. Ibenta na natin lahat ng mga ari-arian natin, pumunta tayo sa bundok, hintahin natin siya, tas hindi siya dumating. And you know, ang dami ng ganon, ang dami ng gumagawa ng ganon, iba-ibang klaseng mga sekta, iba-ibang klaseng mga relihiyon, iba-ibang klaseng mga samahan. And to the point na hanggang ngayon, umiiral pa rin yung mga maling katuruan na alam nila, na para bang alam nila kung kailan babalik ang Panginoon. So, ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Yung binasa natin sa Acts chapter 1, tinatanong nila si Jesus, Lord, ngayon na ba yun? Atat si Peter, atat yung mga disciples, ngayon yun na po ba ibabalik yung kaharian ng Israel? And sa utak nila, ang paghahari ng Diyos, paghahari lang niya sa Israel. Kaya lang pinapa-expand ni God yung utak nila. Para hindi lang nila isipin yung Israel lang. Dahil ang plano ng Diyos ay para sa lahat ng bansa sa buong mundo. In fact, kasama yung buong creation. So pag binasa yung Acts chapter 1, sabi doon ni Jesus, teka lang, mali kayo ng tinatanong. Mali kayo ng focus. Hindi para sa inyo computin o malaman kung kailan babalik ako ulit. But you will receive power, and you're familiar with this text, when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Makakatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging aking mga saksi, testigo sa bawat sa Judea, Samaria at sa hangganan ng mundo. So ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-intay kung kailan ako babalik kasi may mission akong pinapagawa sa inyo.
Huwag kayong mag-compute, kailan ba to? Kailan ba siya babalik? So, okay kung babalik siya in the next 10 years, magsisin na ako ng 1 to 9 years, gawin ko na lahat ng kasalanan, tapos mag-repent ako na on the 10th year, 1 month bago siya bumalik, kasi I'm sure gracious siya, patawarin. That's not the point. Mabait naman si God eh, mag-a-unlisin ako. That's not the point. Diba? Kaya nga pag, halimbawa, sino ba ditong mahilig mag-vlog, mag-online content? May mga ganyan ba tayong kaibigan? Si Erica. Oo, si Erica pala. Pag nabasa niyo yung mga content ni Erica, tapos sabi ni Erica, 26 reasons why Jesus is coming back in 2026. Pambihira, Erica, no? So, ano bang sinabi ni Jesus tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus? Look, tignan niyo yung Matthew 24 verse 36. Sabi ni Jesus dito, again, we jump from Acts to Matthew. But about that day or hour, no one knows. Walang nakakaalam. Not even the angels in heaven, nor the Son. Grabe, no? Kaya ang tapang din ng mga taong nagsasabi na, babalik na si Jesus sa ganitong taon. Si Jesus nga, hindi alam kung kailan siya babalik. Dahil itinakda yun ng Ama. That's not the focus. Tatandaan nyo to, no? Yung mga gustong malaman ng Panginoon, binigay niya sa atin. Yung mga gusto nating malaman niya. Yung mga hindi niya gustong malaman natin, hindi natin yun dapat alamin. Sapat yung testimony ng buong kasulatan para lakaran natin yung purposes ng Diyos sa buhay natin. Ang daming ganyan. Minsan may mga movie pa, may mga kung ano-anong competition pa, may mga manghuhula pa sa kung saan-saan. Ito yung mga dahilan, kaya alam kong katapusan na ng mundo, mga ganon. That's not our point to guess it. Sabi na nga ni Jesus, kahit mga anghel hindi alam eh. Kahit nga yung anak hindi alam eh. Sabi, but only the Father. Ang Panginoong Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Look at 37. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Son of Man, title yan, anak ng tao. Yan ang title na paboritong gamitin ni Jesus. That's a hyperlink. Kasi pag alam mo yung hyperlink sa internet, yung salitang may umiilaw, so pag kinlik mo yun, pupunta ka sa isang website, yung mga medyo may edad na ano yung nangyayari. O paturo po tayo sa mga anak natin. No? So, yung hyperlink usually kulay blue yan. May underline na kulay blue, na clickable yung text. Parang ganyan yung Son of Man. Kasi, kumbaga, halintulad lang, no? Huwag niyo i-click yan. Walang, para siyang hyperlink, and it's hyperlink to the book of Daniel. In the book of Daniel, there's a prophecy that there's someone wearing white, like a son of man. Dinidescribe ni Daniel yung vision niya. And it's talking about the Messiah, the Redeemer, na binigay ng Panginoong Diyos para maligtas sa buong mundo. Kaya ginagamit yun ni Jesus na title niya to claim na ako yung pinangakong Mesiya ni Propeta Daniel. So yun. That's why he calls himself the Son of Man. Katulad din nung panahon ni Noah. So that's another hyperlink. Are you familiar with the story of Noah? Diba? Yun yung may malaking whale. Jonah yun, di ba? O may malaking arko, no? May malaking yan sinasabi ko sa inyo eh. Alam nyo, may tindang kape dun sa labas. Ano yon? Fundraising yun ng mga kabataan. Gusto nyo supportahan nyo yung campus natin. Para hindi rin kayo matulog. Dalawang ano yon. Gising na kayo, tapos nakatulong pa kayo sa kabataan. Okay yun. Kape-kape tayo ha, mga inaantok dyan. So, hindi ako nagbebenta ha. Benson ha, ikaw nagbebenta niyan. Baka, sabihin nila, kape ko yan. Ako bumibili sa inyo. Thank you, Rigel, last panlibre. But thank you for guys, gusto niyo ng kape? Si Rigel, yan. Sabi na, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Alam ba nila kung kailan babagsak yung ulan? For 600 years. 600 years. Noah built the ark. Sabi ni Lord, andyan na yung ulan. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Ba't ganun, Pastor? Matagal pa yung buhay nila noon eh. Theologians would say this. Nung bumaha ng bumaha, dahil sa great flood, nag-iba rin yung atmosphere ng mundo. May nag-iba rin sa katawan ng tao, kaya umiksi yung lifespan. And it's all because of sin.
But back in those days, since sila Adam, 900 years, yan yung lifespan nila, Noah. So for 600 years, he built the ark, hindi dumating yung ulan. And then, it came like a thief in the night. Biglang bumaha na lang. And ayaw magsisi ng mga tao, sabi ni God, dahil ayaw nyo mag-repent, yung mga nasa loob lang ng ark yung maliligtas. And all of you na hindi, they perished in the great flood. Now, if you look at history, and this is documented all over, whether it's National Geographic, lahat ng klase ng mga, there's so many flood stories in Mesopotamia, in the Near East, confirmed by different cultures, Sumerians, Egyptians, all of them in the Fertile Crescent, tells us that meron talagang great flood. There are so many flood stories of different cultures. And the Bible tells us, well, the Bible was developed in that area of the world, sa bandang Iran, Iraq, in the modern day Iran and Iraq. Sa bandang doon nangyari yung mga events ng Bible. And nabaha sila ng parang biglaan. Yun ang point nun ni Jesus. Katulad din ng panahon ni Noah, babalik ako at magugulat na lang yung mundo. 38, for in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. So, tuloy-tuloy lang yung buhay ng mga tao. Hindi sila aware na may parating na baha, nalilipol sa sibilisasyon as a judgment of God for the sins of humanity. Tuloy-tuloy lang sila. How many of you know people like that? Diba? Wina-warningan mo, sinesharan mo ng gospel, tuloy-tuloy lang sila. Wala akong panahon dyan. Kailangan kong mag-OT ng mag-OT. Kailangan kong kumita ng kumita para mabili yung mga gusto ko. Wala siyang panahon kay God. Kahit anong sabi mo sa Kanya, saan siya busy? Eating and drinking, marrying and giving into marriage. Hindi masamang kumain at uminom at magpakasal. Hindi masama yun, pero ang masama, namumuhay ka ng parang normal lang, tapos may sakunang parating, hindi ka ready. Yun ang point Hindi ka ready, bigla ka nalang dadatnan. Nang muling pagbabalik ni Kristo, kumakain ka pa. Binabaha na yung mundo. Think about that. Alam ni Ana yan. Talagang, kaya si Ana, binigay niya talaga yung buhay niya kay Jesus. Para makakain siya in peace. No? Talaga. In verse 39, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Tingnan mo, winalis sila ng baha. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Hindi natin binabalikan yung panahon ni Noah, pero sinasabi ni Jesus as a metaphor, ganun din yung pagbabalik ko. Alam mo yung mga meme na gulatin nyo sila. Ganun. Pinakinggan ni Jesus, gugulatin talaga niya tayo. Talagang dadating siya, tapos hindi natin alam. No? Verse 40, 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Huwag kayong magtanong kung, hindi niya binigay kung kailan. Kasi alam niya magpapakasama yung mga tao hanggang yung deadline na yon. Ilan sa inyo dito, nasubukan nyo na, diba? Maging part ng isang group sa thesis. O kaya, group project. Tapos sabi nung prof, matagal pa yan, sa January pa yan. Ipapasa. Kaya yung mga estudyante, ang saya-saya nila, no? January, kailan po? Prof, January 7. January 6 pa lang sila gagawa. Kasi alam na nila yung deadline, di ba? So, ML lang, ML galore lang, and then, ayan na, November, December, pagdating ng January 6, busy na lahat. Di ba? May mga post na, hindi natutulog kasi aral-aralan, ganun-ganun. Ang tagal na binigay, August pa. January 6 lang gagawa. Yun ang human nature, and God knows that. So even with His second coming, He didn't give us privy to the information. Kailan siya babalik? But understand this, verse 43. If the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. As a metaphor, ilan po sa inyo dito, naranasan nyo na sa subdivision ninyo, may akyat bahay.
nagnakaw, nanakawan. Taga Silina pa kami noon, may nilooban dun sa bahay nila. Praise be to God, we've been praying for the family. Wala naman nasaktan sa kanila. In fact, yung umakyat ng bahay, nahulog pa siya. Nahulog siya kasi nagulat dun sa church member na sumigaw. And syempre, kawawa naman siya, na-injured siya. Kaya lang kasi akyat bahay siya eh. Nahuli siya ngayon, kasi hindi siya makatakbo. Now, meron ba sa inyo, may akyat bahay, tapos sinabing, oh, tita, okay pre, mamaya nakawan namin kayo mga 11. Anong gagawin mo kung alam mo? Siyempre, di ba, baka di ka na matulog nun, babantay ka lang. So, yun ang logic na yun, sabi ni Jesus eh. Pag walang magnanakaw na magpapaalam. Kasi kung nagpaalam yan, hindi mo siya papayagang magnakaw. So, this is one of the very few times na ginagamit ni Lord yung metaphor na magnanakaw sa sarili niya. Remember, in Scripture, yung magnanakaw, yung kaawayan. The thief comes to steal, kill. And this is one of the weird metaphors na ginamit ni Lord yung thief sa sarili niya. Hindi dahil magnanakaw siya, kasi kanya lahat ng bagay, hindi niya kailangan magnakaw. Kundi yung pagdating niya ay parang magnanakaw. Parang Lupin the Third yung dating. Bigla na lang, wala na. No? So ganun siya, sabi niya, I will come at a time you least expect. Verse 44, you also must be ready. Nakita niyo yung so? So, yun yung point of the matter for saying that metaphor. Be ready. Sabi mo sa katabi mo, be ready. And that's an honest assessment question to yourself and to your friend na katabi nyo ngayon. If the Lord returns today, are you ready? Oh, so be ready. May mga anak ka pa ba? May mga kamag-anak ka pa ba? Kapitbahay, kaibigan na hindi pa naliligtas. I'm sure, nung tinatayo ni Noah yung ark, he spent a lot of time warning people about the coming flood, and they did not listen. Be ready. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Yan ang nakalagay sa Word. So huwag kayong maniniwala sa mga nagsabing, oh, sa 2030, ganyan, end of the world na. Natatandaan ko noon sa campus ministry natin, nauso yung 2012, end of the world. May mga movie pa. Kasi sa Mayan calendar cycle, yun na raw yung end of the world. So ginawa namin sa youth service, nagtayo kami ng mga crack. Talagang yung, di ba ginamit namin yung hype ng media na yon to preach about the truth. Na hindi natin malalaman kung 2012 talaga dadating si Lord. 2012 yung pangalan ng series natin. Nagpunta, ang punong-puno youth service. Kasi kahit mga bata gustong masave. Dahil, paano nga kung paparating na talaga si Lord? Medyo medyo mas tandaan pa natin kasi 2012 yun eh. Noong year 2000, ilan sa'yo naabutan yung Y2K? Hindi nyo na maalala. Yung mga bata, ano yun? May mga Korean drama minsan inaano pa yun, feature pa yun. Pagdating daw ng year 2000, mag-reset lahat ng computer. So dahil ang mga nuclear missile, computer generated, i-release sila lahat sabay-sabay. And so the world braced for the end of the world noong year 2000. Babalik na si Jesus ng year 2000. 2024 na. May mga nagsabi 2012 din. Think about this. If we expect that, He will come at an hour that we do not expect. What's the point? Anticipating the second coming motivates us to be vigilant and enduring suffering. So, I'm going to give you 3 impulses. Tatlong bagay na dapat ma-shape tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. Ready na kayo? Una, ito. Say anticipate. Pag sabi anticipate, nilulook forward mo. Diba? Tulad yan. Real life scholar ka, no? Tapos, ina-encourage ka ng mga real life coaches mo, wag ka muna mag-boyfriend, mag-girlfriend, focus ka lang muna sa pag-aaral.
Darating yung panahon, may freedom ka naman to do that, pero aral ka muna ngayon. So si Real Life Scholar naman, hindi naman sama-sama mag-boyfriend and girlfriend, no? Hindi naman kasalanan yon. Pero it comes with all the temptations and all the distractions it can. Pero Pastor, inspiration po talaga siya eh. Sabi nga sa Real Life, focus lang muna, right? Yan ang tinuturo natin sa Real Life Scholars natin. So si David, umiibig na siya. Umiibig na siya sa mama niya, sa mga kapatid niya. Pinaka-importante kay Lord kasi love God and love people, no? Kaya dahil mahal niya si Lord, sabi ni David, hindi ko, di ba? Yun yung sinasabing anticipate. Kag-graduate muna ako, tutulong muna ako sa pamilya ko, magdi-disciple muna ako, di ba? Ang daming panahon para dyan. Yan ang mga kabataang may wisdom. How many of you are grateful na yung campus ministry natin is celebrating its 14th year anniversary? Diba? Preparing students for life, leadership, integrity, faith, and excellence. Anticipating the return of Christ motivates us to be... Now, in our context, hindi tayong mga estudyante lahat. Obviously, hindi na ako estudyante. Vigilant. Say vigilant. Alerto. Vigilant. You understand the times and seasons. Alerto ka kasi yung mundo, may tatlo kasing kalaban eh. May tatlong kalaban ng Diyos. Una yung katabi mo. Hindi, biro lang. Baka natutulog eh. May tatlong kalaban ng Diyos. Una, yung laman. Hindi itong physical body, but yung sinful nature. Yung makalamang kalikasan na nasa atin pa rin. Kahit nag-live day ka na, kahit nag-victory weekend ka na, kailangan mo yung isuppress or kailangan mo siyang patayin. O sa term ni JM, puksain. Kailangan mong puksain yung sinful nature mo all the time so that hindi siya maghari sa katawan mo. Right? Yun yung isang kalaban. Pangalawa, yung sistema ng mundo. Whether that's campus or media, the world is bent in opposing the purposes of God. And syempre, pag medyo bata-bata ka pa, gusto mo, ma-affirm ka ng mga tao, ma-accept ka, sumikat ka din, marami kang likes, marami kang followers. So the tendency is, go with the flow ka lang. Kung anong uso, kung anong nakasanayan, kung anong ginagawa ng lahat, yun din gagawin mo. Kasi unaware ka, parang yung mga tao ng panahon ni Noah. But hopefully, kahit kabataan, dahil na-expose ka sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng karunungan ngayon. Kailangan pala vigilant ako. Kasi kinakalaban ng sistemang ng mundong ito, yung mga purposes ng Diyos. Pangatlong kalaban, sabi ko tatlo si Satanas. Supernatural enemies. Mga bumagsak na anghel, na nilikha ng Panginoon noon pa, na nagrebelde sa Kanya, nagtukso kay Adan at Eva sa hardin, tinutukso pa rin ng mga tao hanggang ngayon. Mga espiritu, mga puwersa ng kadiliman, nakampon niya, naglipa na sa daigdig. Yan yung tatlong kalaban ng Diyos. Kaya napakahirap sa taong lumapit sa Diyos. Pinipigilan siya ng sarili niyang makamundong laman, pinipigilan siya ng sistema ng mundong to para bang pag sumunod ka kay Jesus, ang weird mo tsaka katawa-tawa ka. And of course, there are principalities and powers in high places, mga demonyo na nagpapairal ng kalaswaan, kasakiman, kabastusan, rebellion sa mundong ibabaw. Kaya yung gospel, ang hirap i-preach. Dahil may threefold opposition sa Panginoong Diyos. Kaya yung redemption, yung sabi ng Every Nation Statement natin, gaganapin ng Diyos ang pagtubos. O yung redemption, hindi pa kasi ganap yon. Sabi nga ng mga theologian, already but not yet. Naligtas na tayo, pero patuloy pa rin tayong inililigtas. There's an aspect of us na sinabi na ni Jesus na it is finished. It is finished. The victory is won. Kinakanta natin yan. Tapos na. Tapos na yung kaligtasan. Pero there's also an aspect of our salvation na hindi pa tapos. Kasi minsan, bumabagsak pa tayo sa kasalanan,
Umiiral pa rin yung makamundong laman. Kaya pinreach ni Paulo, sinasanctify pa tayo ni Lord. At yung nag-preach mismo, sinasanctify pa. It's the not yet part na i-consummate o gagawing ganap ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, bakit ba second coming? Kasi may first coming. Yun yung Pasko, kaya nga natin sineselebrate eh. Pasko December 25 po ba? Hindi, kapatid. Hindi December 25. Hindi. Huwag ka na magtalo kung anong petsa siya pinanganak. Hindi yun ang point. Ang point, pinanganak siya. Wala rin kwentang pag-isip-isipan kailan din siyang petsa babalik. Siguro December 25 din siya babalik. Kasi first coming niya, kapatid, utang na loob. Yung diwa ng Pasko yung importante, na bumalik siya, na pumunta siya, first coming yon. Second coming, babalik siya physically, bodily, in power and in glory. We're gonna look at the next text. Because bago tayo pumunta doon, hindi ka lang vigilant, alerto, enduring ka din in suffering. Pag binasa niyo yung buong context ng Matthew 24, which we're not gonna do today, yay! You're gonna do in your own homes, hopefully, may kita niyo doon that sinasabi ni Jesus magsasuffer yung mga Kristiyano. In fact, yung temple nila sa Jerusalem, wawasakin yon. In 70 AD nangyari yon. Around 64 years or to 70 years after the prophecy of Jesus, winasak talaga yung temple sa Jerusalem. And hanggang ngayon, yung mga Kristiyano nagsasuffer pa din. Iba-iba lang tayo ng suffering. Iba-iba lang tayo ng level ng paghihirap. Mas marami, may ibang nagsasuffer ng mas matindi kaysa sa matindi. But generally, lahat ng Christian nagsasuffer. And what helps us endure that suffering is to know that one day, Jesus will come back and right all wrongs and fix all problems. And the world will no longer be broken, filled with death and decay. Yun yung sinasabi natin sa Life Day. Hindi lang to para mapunta tayo sa langit. God will renew all creation. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na verses. Sabi nga dyan sa Thessalonians, well, may mga kapatid sa Thessalonica, si Tessa, yung apo ni Tita B, yan, pinangalan sa city na yan. But may mga Kristiyano sa taga-Thessalonica na nagpanic sila, akala nila bumalik na si Jesus. Sabi ni Paul sa kanila, now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, we ask you, brothers, Verse 2, not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. Sa Tagalog, simple lang, hindi pa siya bumabalik. Huwag kayong masyak. Verse 3, let no one deceive you in any way. Huwag kayong papalin lang, for that day will not come unless the rebellion comes first. Here's our clues to the coming of the Lord Jesus Christ. Magkakaroon ng matindihang pandaigdigang pag-aaklas ng sangkatauhan laban sa Diyos. So, hindi natin alam kung kailan, pero si Lord nagbigay ng signs, sinyales. Para bang sa mga nganak, nakukompute na ngayon kung kailan mga nganak. Back in the day, dahil hindi pa advance yung medisina, hindi pa nakukompute, may mga signs. Humihilab, mga anak na yan. Ganon din ginamit ng Biblia yung metaphor ng mga senyales ng pagbabalik ni Kristo. Parang isang mga anak na humihilab. May hilab, may pain, birth pains na naramdaman. Na parating na yung bata. Ganon din, pabalik na rin ang Panginoong Yesus. Ano daw yon? There's a rebellion. And the man of lawlessness is revealed. The son of destruction. The next verse. Who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. So the Bible talks about a son of lawlessness. Isang anak ng pagkawasak at walang law, walang batas, walang galang sa mga batas ng Diyos. At iupo niya ang sarili niya sa templo ng Diyos. At itataas niya yung sarili niya na mas mataas pa sa mga Diyos o sa mga sinasamba. Verse 8, and then the lawless one will be revealed. Yun yung Antichrist o yung kakalaban sa Panginoong Yesus, whom the Lord Jesus will kill with the breath of His mouth and bring to nothing by the appearance of His coming. So may magpapanggap na Kristo,
Iuupo niya yung sarili niya sa mga pwesto ng kapangyarihan, di umano magdadala ng prosperity, kaunlaran sa sangkatauhan, at babalik ang totoong Panginoon para wasakin siya at ipakitang siya'y huwad at peke. Ngayon, sino yung lawless one na yon? Katulad din na hindi natin dapat hinuhulaan kung kailan babalik ang Panginoon, hindi rin niya gustong malaman kung sino yon. Hindi yun ang point. Sino kaya yun? Tuturuan kayo. Ikaw ba yon, Ron? Ikaw na ba yun? So, hindi natin alam, no? And ang point, hindi naman malaman kung sino o kailan. Pero, meron siyang, kumbaga sa kasalan, merong, ang tawag dun sa entourage sa Tagalog, may abay. Di ba, ibig sabihin ng abay, kasama, entourage. Nung kinakasal, may abay yung lawless one. Anong abay nun sa mundo? Verse 9, the coming of the lawless one is by the activity of Satan, with all power and false signs and wonders. Marami siyang maluloko kasi may mga himala rin siya. Gumagawa rin siya ng supernatural. Kaya let me tell you this, hindi porket may supernatural signs and wonders, sa Diyos na yan. Tandaan nyo, may kapangyarihan din yung mga demonyo. Pwede rin silang gumawa ng ganon. Kaya nga, salita ng Diyos yung saligan natin at sandigan. At Commonwealth at, di ba, lahat na yon. Kompleto na. Quirino, lahat na yon. Yung Word of God na rin yon, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga, di ba, oy, gumagaling yung mga tao doon. Nag-apparition si ganito, sa ganyan, pag pinahid mo yung ganyan. Hindi ka pwedeng mag-umasa sa ganun eh. Kasi ang mga demonyo, kaya rin nilang may kapangyarihan din sila. To a lesser degree. Siyempre, mas malakas pa rin si God. Kaya nga pag nagtama yung kapangyarihan na yon, nananalo talaga si God. Kasi mga anghel lang sila eh, na bumagsak. Verse 10, and with all wicked deception for those who are perishing. Look at that verb. Who are perishing. Progressive tense. May mga tao na hindi pa sila nasa emperno, para na silang namumuhay na parang nasa emperno na sila. Kung, alam niyo yung pag nakakita kayo ng mga baboy, ilan sa inyo nakakita na kayo ng mga, sorry sa mga na-offend, no? Hindi. Baka may mga Muslim kasi na nakikinig sa online. No? So, halimbawa, nakakita kayo ng mga baboy na binabiyahe sila sa truck. Kasi si Zoe tuwa eh. Pag si Zoe nakita niya yung mga baboy, wow, Daddy Pigs! They're so cute! Gaganon pa siya. Hindi ko masabi sa kanya, baby, do you know what's gonna happen? They're gonna become hot dogs and... Di ba, paano ma-explain yun sa bata nang di natutrauma? Wala pa kami sa ganung conversation eh. Baby, did you know that the hot dog that you ate is the pig that you saw yesterday? Wala pa kami sa ganon. So siya, natutuwa lang siya makita yung mga baboy. Wow, kumpulan sila, ganon. Pag kayo nakakita ng ganon, may tatak pang violet. Di ba, na bilog? Anong nasa isip nyo? Ano na to? On the way na to? OTW na. Di ba? Parang pinagdarasal muna sila. Di ba? Kasi wala, patapos na yung buhay nila eh. Pag nakita mo sila, di ba, lalo na pag traffic, ang dami mo nakikita eh. Kasi naiinip ka. Ganon din yung mga perishing. Para silang mga hayop na kakatayin na. Papunta na sila ron eh. May liligtas pa ba yung mga baboy na yon? Oo naman. Di ba? Kung palalayain sila nung ano. Di ba? Well, hindi ito tungkol sa pagligtas ng baboy, but tungkol ito sa pagligtas ng mga tao who are perishing. They're still in their sins. Nasa kasalanan pa rin. Nasa kamunduhan pa rin. Nasa immoralidad pa rin. Pinaghaharian pa rin ang lahat ng pita ng laman. Parang mga baboy nakakatayin. You know the end. Because they refuse to love the truth and so be saved. Wow! Kaya pala sila mawawasak. They refuse to love the truth. Sa kanilang pagpipili, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. At dahil sa ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, hindi sila maliligtas. This is no laughing matter. Ano yung abay ng lawless one? O lahat ng sinasabi niya bago bumating ang Panginoong Hesus na i-judge niya. Anong abay nun? Lawlessness.
Isang lipunang umiiral ang pagkawala ng batas, kung saan ang kasamaan ay pinapalakpakan at pinagpupugayan, kung saan ang lahat ng sinasabi ng Diyos na bawal ay normalized na lang. The lawless one will usher in an age of lawlessness. Iiral sa lahat ng lipunan ang pagkawala ng batas. And hindi to batas na konstitusyon, biblical law. And this is what amazes me. Well, not amazes, amuses. I don't know what verb to use. Kasi nakakalungkot din talaga. Itong lipunan natin, itong henerasyon natin ngayon, ito yung henerasyon na sa lahat ng lahing pinanganak sa mundo, since nilikha yung sangkatauhan, ngayon lang nangyari sa mundo na nag-isip yung mga tao ng paraan para lahat ng pinagbabawal ng Diyos maging normal na lang. At tanggapin na lang. Pinanganak ang babae, gusto mo maging lalaki, may bansa na kung saan pwede ka magpakasal ng kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Hindi katulad ng mga kasal-kasalan sa Pilipinas na seremonya lang, wala sa batas. May mga estado na sa lipunan na talagang kinakasal sila sa ilalim ng batas ng konstitusyon. Pwede kang mag-identify ng ibang kasarian kung anong gusto mo bilang rebelyon sa disenyo ng Diyos. At hindi yung tatawaging rebelyon. Tatawagin yung independent thinking. Papalakpakan pa ng mundo. Mga bagay na sinasabi ng Diyos na huwag gawin. Mga kultura ng pagpapalit-palit ng asawa, nakasampung diborsyo na. Kasi hindi ko pa nahanap yung dawan. Try mo mag-13, baka pang 13 mahanap mo na. Diba? Ito yung klase ng panahon natin ngayon, that you create your own truths. Lalo na sa mga nakampus dito, this is my truth. Ganun pa yan. That's your truth, that's not my truth. We have convinced ourselves that we can create our own truth and reject the truth of God's Word. Second impulse that the second coming should create in us. Anticipating the second coming motivates us to live in present purity. Live in present purity. Isang malaking katatawanan sa mga kaklase mo na virgin ka pa rin, kabataan. Umabot ka na ng 25, ikakasal ka na siguro ng 30, virgin ka pa din. Pero yon ang kalooban ng Diyos, na mamuhay tayo ng puro at banal. Kahit sino magtawa sa'yo at lumait sa'yo, lakaran mo yung salita ng Diyos. Dahil yung pagtatawa nila at pangungutya nila ay cultural lang. Ibig sabihin, ang kultura magpapalit din matapos ng 100 taon. Pero yung biblical na standards na sinasabi ng Diyos sa'yo, panghabang buhay yan. Sa kahit anong siglo, totoo yan. Hindi yan nagbabago, depende kung sino ang presidente. Eternal ang mga batas ng Diyos. Kaya kabataan, paano naman kami matatanda? O sige, mga katandaan. Di ba? Pakita natin na meron tayong pinagkatandaan. Importante na mamuhay tayo in present purity. Kung alam mo pabalik si Kristo, now, let me talk about this. No? Marami sa kanila, marami sa atin, masyado tayong enamored ng mundong to. Alam mo yung enamored? Para kang lasing, in love, intoxicated ng mundong ibabaw. So, pagdating mo sa church, naintindihan mo yung salita ng Diyos, pero pagdating sa social media, pagdating mo sa school, pagdating mo sa kumpanya, pagdating mo sa trabaho, pagdating mo sa pabrika, pagdating mo kahit saan, umaayon ka sa kulturang yon kasi gusto mong tanggapin ka. Para ka ngayong naluloka. Para ka ngayon na nagbabaliw-baliwan. Kasi may isa kang personalidad sa loob ng church, may isa ka pang personalidad sa labas. Kapatid, huwag kayong mamuhay ng ganon. Huwag tayong mamuhay ng ganon. Mamuhay tayo dapat ng may integridad. Mamuhay tayo na iisa lang tayo kasi kung sino tayo na alam natin yung salita ng Diyos, yun din yung sinasabuhay natin araw-araw. Huwag tayong maging ipokrito. And as I say this also to myself. I'm not above this. Team, huwag kang maging ipokrito. Isa buhay mo, team, yung tinuturo mo. Do you understand that?
Because importante yun sa atin. We're not above the law of God. And that spirit is yung lawlessness, o yung pagsabing lawless, walang batas, walang bawal. Hindi ba? Kahit si Elsa kinakanta yan eh. No right, no wrong, no rules for me. Isipin mo naman, yung mga bata natin, kinakanta yan, I'm free. Yun lang yung pangit na, sa kantang yun eh. Wala daw tama't mali. Gumawa ka ng sarili mong tama't mali. Mga kapatid, this is the generation we're living in right now. We have to raise the next generation with wisdom of the Word of God. Hindi ko sinasabing huwag siya panoorin ng Frozen. Wala na eh, napanood na ni Zoe, ano magagawa ko? But you have to, while they watch that, so what I do is this. Nanonood siya ng Frozen. Siguro na, kasi lahat naman na naging tatay na, nagkaanak ng babae, winarningan na ako eh. Pastor, napanood mo na ba yung Frozen? Pag nag-3 na yan, nag-4 na yan, kakantahin niya yung paulit-ulit, mabibingi ka. Diba? Sabi ko talaga, nangyari na, totoo nga. So ngayon, nakita niya na. Diba? I have to sit down with my daughter and tell her, baby, what you're singing, that line, that's not true. Rules are important, right and wrong is important. If you just sing it for the sake of singing it, know that that line is not true. You can even edit the song and say, palitan natin lyrics. We have to be actively fighting the system of the world. Kasi kung hindi nyo siya lalabanan, it will come into you. You will sing it, you will live it, your imaginations will be shaped by it. My friends, we're not shaped by the cultures of this world, but by the Word of God. I implore you, let's live in present purity. Yung mga standards ng purity, maging faithful sa asawa. Diba? Huwag mangalunya, huwag magpornografiya. Lahat ng yan. Kasakiman. Diba? Makontento sa kung anong meron. Kung anong maliit na blessing niya, i-share mo yan. Malaki man yan o maliit. Diba? Lahat ng yan, we're able to do all of that kasi alam natin babalik si Kristo. Alam niyo pag bumalik si Kristo, pag bumalik ang Panginoong Yesus, huhusgahan niya lahat. Nabubuhay ulit ang mga namatay. Lahat ng namatay. Matuwid man o hindi matuwid. Banal man o hindi banal. Mabubuhay lahat. Para ano? Para husgahan. Kakatapos lang ng All Saints Day ba yan? Ng kultura natin. O syempre may mga pinagluluksang kamag-anak, yung iba sa inyo, yung iba sa atin may mga kamag-anak na namayapa na. Nagluluksa rin tayo, pero hindi tayo katulad ng mundo magluksa. Kasi yung pagluksa natin puno ng pag-asa. Na magkikita tayo, makikita natin yung minamahal natin ulit. Kung binigay niya yung buhay niya sa Panginoong Yesus. Pero kung hindi, kahit lagyan mo pa ng verse yung lapida niya, walang matutulong yon sa namatay na. Gumagana lang yung mga verse na yon sa buhay. Hanggat pwede pa siyang magdesisyon. Pero pag namatay na yan, tapos nilagyan mo ng verse yung lapida, patay na yon. Sana nilagyan mo siya ng verse nung buhay pa. Isipin mo, namuhay siya, no? Pinagpapatay yung mga tao, nagnakaw, nangalunya, lahat na ng kasamaan ginawa niya. No? Tapos yung verse niya, for me to live is Christ and to die is gain. Diba? Minsan naman, tignan nyo naman yung naging buhay niya. Pati ba naman sa lapida, magsisinungaling ka? Kasi tandaan nyo yun. Minsan nilalagay natin yung mga Pilipino para i-bless yung namatay. Hindi mo na pwedeng i-bless yung namatay. Iba nga, Pastor, pwede nyo bang ipanalangin yung chewin ko kasi namatay? Kapatid, panalangin natin yan habang buhay pa. Pag namatay na, wala tayong magagawa. Kaya pag pinapunta ako sa namatay, minsan nagpupunta doon si Arthur or si Pastor Henry, yan, si Tito Saldi, si Kuya Robin, si Tony. Yung mga tatay natin nagpupunta sa mga namatay yan. Sa memorial services. Hindi para ipanalangin yung namatay na, kundi para preachan yung mga nabubuhay. Kasi yung mga nabubuhay, pwede pang gumawa ng desisyon to live in present purity. Babasahin ko ito sa Tagalog. Ito yung tadhana ng lahat ng sangkatauhan. Babasahin ko ito sa Tagalog para talagang sa puso natin, laman, lahat, nerves natin, dugo, pumasok. Kasi Pilipino tayo eh.
Tingnan mo, 1 Corinthians 15:50. Ito yung propesiya ng mangyayari sa pagbabalik ni Kristo. Ready na kayo? Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Oh, kaya pala kahit Kristiyano, namamatay pa rin. Dahil itong katawan na ito, hindi ito maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Dahil ito'y pinaghaharian ng sumpa ng kasalanan pa ni Adan. So kailangan itong mamatay at kailangan tayong buhayin muli ng Diyos. Ngunit, pag bumalik ang Panginoong Yesus at nadatnan kanyang buhay, hindi ka na mamamatay nun. Diretso ka na nun sa, well, depende kung saan ka diretso, no? Kung saan ka nadatnan. Kung nadatnan ka sa kasalanan, alam mo na. Kung nadatnan ka sa katuwiran, kung nadatnan ka sa pag-ibig sa Panginoong Yesus, dadatnan ka rin ng buhay na walang hanggan. 51. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. In English, the term that was used is mystery. Lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Ba't hindi lahat mamamatay? Kasi yung madadatnan ni Jesus sa kanyang pagbabalik na buhay pa, hindi nadadaan sa kamatayan. Diretso na, bibigyan ng bagong katawan. Narinig nyo na yung justification. Pagpapawalang sala sa'yo sa harap ng Diyos. Pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Tapos narinig nyo na yung sanctification. Pagkatapos mong mapawalang sala, pababanalin ka ng Diyos. Hopefully, no? Nasa-sanctify tayo. Nagsisisi sa mga kasalanan. Ano yung dulo nun? Glorification. Glorification. Kasi sa glorification, glory, kaluwalhatian, luwalhati. Magkakaroon tayo ng mga katawan na hindi na subject sa kamatayan. As I preach right now, may sakit yung asawa ko at si Luke. Kaya nasa bahay sila ngayon. Alam ko na yung marami sa inyong nakikinig ngayon, may nararamdaman kayo sa katawan ninyo. Ako, 24 pa lang ako. Kaka-24 ko lang. 10 years ago. Sumasakit na yung likod ko. Ang dami ko ng health issues. Alam ko, I'm very much aware na itong katawan na ito ay lilipas din. Pero alam mo kung anong pag-asa ng second coming ni Christ? Bibigyan tayo ng bagong katawan. Kahit yung mga may kapansanan at pinanganak na may kapansanan, dadamitan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Ano ang kalikasan ng katawang yon? Verse 52. Sa isang iglap, sa isang kisap mata. Hindi yan yung kanta ng Eraserheads, ha? Pero ganun kabilis din. Isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay. At bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Hindi sinabing bubuhayin lang yung mga banal, ha? Pati mga masama bubuhayin din. Wow. Pati mga masasamang tao magkakaroon ng immortal na katawan. Para saan kaya? At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So when Paul was writing this, he was anticipating it as if it's gonna happen in his own time. The Greek word for that is parousia. O yung presensya. Usually ginagamit yun sa hari, yung present. Hindi parusa, ha? Well, that takes on a new meaning. Kung kalaban ka ni Kristo, iba yung parousia talaga sa'yo. Talagang parousia yun. But parousia is the second coming of Christ, that He will be there in present. Sa isang iglap, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, our bodies will be changed. Ganon kabilis. Magkakaroon tayo ng mga katawang immortal. Ayan, verse 42, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Kaya naman, kahit nagluluksa tayo, dahil may namayapa tayong kapatiran, at naalala pa rin natin sila kahit matagal na silang pumanaw,
makikita rin natin sila balang araw. May nagtanong nga sa akin, Pastor, sa langit po ba, magkakakilala tayo? Aba naman kapatid, ba't naman uutos ni Lord na love God, love people, tapos pagdating natin sa langit, amnesia na tayong lahat? Kaya nga dapat mong patawarin yung kapatid mo dahil kasama mo yun hanggang sa langit. Hindi pwede kayo mag-away doon. Di ba? Walang away-away doon. Baka hindi kayo makapasok doon. Oo. So kasi may alaala ka pa rin sa langit. Siyempre. Pero, yung mind mo nandun pa rin. Pero yung katawan mo bago na. Hindi na nabubulok at hindi na namamatay. Verse 54, at kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi na mamamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Diyan kinuha ng victory yung pangalan niya na victory. Kasi magkakaroon talaga ng tagumpay ang mga Kristiyano laban sa kamatayan. At anong pangalan ng tagumpay na yon? Life, buhay. Dahil yon ang kabaligtaran ng kamatayan. Sabi nga dito sa 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? This is a mode of poetry. Hindi niya kinakausap yung kamatayan. It's just saying, pwede mo nang kutsain yung kamatayan ngayon. Asan ka ngayon? Ang lakas mo, ha? Walang makatakas sa'yo, ha? Pero darating yung panahon, kahit ang kamatayan, malulupig. The last enemy to be destroyed is death. 56, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. Kaya nga walang kapangyarihan ang kamatayan kay Kristo eh. Kaya namatay siya, pero nabuhay siya ulit. Paano siya hawakan ng kamatayan? Death could not hold him down. Paano siya hihilahin ng kamatayan pababa? Hindi siya nagkasala. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. At dahil tayo nakatupad sa kautusan ng Diyos, kaya umiiral sa atin yung kasalanan. 57, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ito na yung kaya nga, ito na yung so that. Mga minamahal na kapatid, uy, may love na doon. Sinasabi niya to in love. Mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. At huwag kayong manghina sa iyong pananampalataya. Sabihin mo sa likuran mo, magpakalakas ka. Magpalakas ka. Tinan nyo yung sodat niya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Wow! Meron pala tayong misyon na binigay ang Diyos sa atin. Kailangan nating maging masipag. Tabi ba kayo parang masipag siya sa misyon? Oo. Tapos tinatawanan siya ng mga tao, no? Ha, ano ba yan? Sobrang volunteer mo naman, tatagos ka na ng langit. Di ba? At least tatagos sa langit, di ba? May mga hindi nga makakatungtong doon. Oh. So, ang maganda yun actually, it's a compliment. Magpakasipag kayo sa gawaing binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Minsan nga, pag pastor ka, no, naisip mo, nangangaral ako linggo-linggo, nagbabago kaya yung mga tao? Yan ang mga iniisip ng pastor lagi eh. Lalo na pag yung pastor, si tao lang din yung pastor eh, hindi naman perfecto. Di ba? Minsan nagkakasakit din, hindi rin makalakad, hindi mga ganyan, di ba? So, dahil mortal yung mga katawan natin, mortal din yung mga isip natin, makakalimutin. Minsan isip mo, may isa-isay kaya itong ginagawa namin, nagmi-mission kami, nagdi-disciple kami, titigas ng ulo ng mga to. Minsan maiisip mo yung pagpagod na pagod ka na, and then maalala mo yung word ni God. Hindi pala masasayang yung mga pagsisipag natin sa mission, kasi may aanihin tayong reward. At hindi lang yung personal na reward na greedy na, ang saya-saya kung meron akong baon. Kasama sa reward na yon na recognize ka ng Panginoon, matuwid, faithful servant, enter the joy of your master. Kasama rin doon yung saya mo na makita yung mga kapatiran mo na na-transform, na mula sa pagiging makasalanan, marumi, tinransform ng Diyos. Grabe yung joy na yon pag bumalik na yung Panginoong Yesus. Kaya tayo, hindi tayo hopeless pag may gera, pag may ganyan, pag may, katapusan ng mundo.
meron tayong pag-asa na hindi kayang tudasin ng kahit sinong terorista, ng kahit anong pagbagsak ng ekonomiya. At ganun din ang Kristiyano, we live as pilgrims. Let me say that again. We live as pilgrims. Pilgrim is an old English word, sometimes translated as travelers, sometimes translated as manlalakbay. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Huwag tayong ma-inlove sa mundong ito. Praise God sa mga material blessing na binigay niya. Gamitin natin sa pag-advance ng kingdom niya. Pero let us not fall in love with the gold of this world, with the treasures of this world, because this is not what we're meant for. The Lord will renew all creation, not just our bodies, but the whole nature. Anticipating the second coming motivates us to be found faithful to our mission. Mga kapatid, nawa pag bumalik si Jesus, madatnan niya tayong faithful. Faithful. Full of faith. Mananalig na ng palataya, kaya tayo nagsusumikap. Kaya kahit yung mga efforts natin parang minsan may imaginations ka of defeat, imaginations of napapagod ka, share ng word ni God, tinatawanan ka lang, nire-reject ka lang. Hindi ka napapagod eh. Kahit napagod ka, nakakabalik ka agad eh. Kasi alam mo na kahit hindi sila nakikinig ngayon, kahit tinatawanan ka nila ngayon, darating ang Panginoong Jesus. In fact, ito yung nasa isip ng mga Kristiyano habang pinapakain sila sa mga leon. Habang sinisilaban sila ng mga nabaliw na emperador ng Roma. Example, si Nero. Sinusunog sila ng buhay. Humihiyaw yung may isang nanay na may 7 anak na may kaya sila sa buhay. Mayaman sila. Galing sila sa aristocracy. Meron silang pedigree sa lahi nila. Pero naging Kristiyano sila. So pinersecute sila sa Rome. Yung mga anak niya pinarada sa Colosseum nila. Tapos nilagay yung isang kamay sa talit, hinilang ganon. Decapitated their limbs. Pinaparecount yung faith nila. Sabi ng mga Romano, talikuran nyo si Jesus, palalayain namin yung mga anak ninyo. Pero bakit yung nanay na yon at yung mga anak niya hindi tumalikod sa Panginoon? What made them endure such grueling suffering and tribulation? It's the hope of the resurrection of that Christ will bring in His second coming. My friends, kung walang muling pagbabalik ni Jesus, kalokohan lang lahat ng ginagawa natin ngayon. Kung hindi babalik si Jesus, parang mga hayop lang ang mga tao. Dahil ang alternative lang naman sa Biblia, ano bang alternative sa Biblia? What is a worldview that will give you strength in life? Let's say hindi totoo lahat ng ito. Then anong totoo? Mga hayop tayo na medyo matalino lang. Mamamatay, ipapasa yung talino natin at kayamanan sa susunod na henerasyon. Para ano at anong gagawin nila? Para magpatayan ulit? Isang walang hanggang imperno kung wala si Kristo. May pag-asa at katuturan lang ang mundong ibabaw kung totoo ang muling pagbabalik ni Jesus. Dahil may pag-asa ang lahat ng lahi na magkaisa. Mamumuhay ang isang buong mundo. Sabi nga dun ng statement of faith natin na biblical, syempre biblical yon. We will reign forever with Christ. We will enjoy forever with Christ. We will worship forever in Christ. Tatlo yun sa statement of faith natin. Enjoy, worship, and reign. That is our original destiny before the fall in the garden. Gusto ng Diyos na mag-enjoy tayo. Meron ba sa inyo dito, hindi kayo nag-e-enjoy sa church? Sabi nung Mike, napakahaba nito. Patayin ko nga yung sarili ko. Kaya tayo yung sarili niya. Pero katulad din ng Mike na namatay at muling nabuhay. Mabubuhay din tayong muli. Ito yung ating pag-asa. Madadatnan kaya tayo ni Jesus na matapat sa ating misyon. Mga kapatid,
kahit sabi mong hindi ka pa fully transformed o sanctified, at ginaganap ka pa lang ng Panginoon, pwede mo nang ma-enjoy yung presence ni God. Worship. Alam nyo ba na mag-worship tayo sa tupa, sa Lamb, kay Jesus, forever and forevermore? Holy forever. Wala nang mga kasalanan, wala nang masasama. And lastly, reign. Alam nyo ba na paghaharian natin kahit mga anghel? Sino paghaharian natin? Patay na lahat ng makasalanan. Kahit mga nilikha ng Diyos na hindi pa natin alam kung anong species sila that populates the heavenlies. Sabi nga ng Panginoong Jesus pag ang mga Kristiyano nag-away, huwag kayong maghablahan sa korte. Di ba? Umaating kayo ng 2 p.m. service, nag-away kayo. Di ba? Pagkita nyo sa church, kausapin mo na lang yung lawyer ko. Wow. Mayaman, no? Ganun mag-away. Sabi ni Apostle Paul, huwag kayong maghablahan sa korte. Hindi nyo ba alam na darating ang panahon, ang mga Kristiyano ay uupo sa korte, sa hukom ng langit at huhusgahan ng mga anghel? Kung tayo mismo huhusgahan natin si Satanas at ang mga anghel, bakit tayo maghuhusgahan? Ba't tayo magdadalahan sa korte? I-resolve ninyo, mag-ibigan kayo, magpatawaran kayo sa loob ng bahay ni Kristo. Intindihan ba natin yung mga kapatid? Our view of the second coming informs how we live in the present. And sabi nga ng Biblia sa atin, whenever we eat this bread or we drink this cup, we proclaim the Lord's death until He returns. Last week we talked about communion. Diba, the sacrament of communion. Part of the sacrament of communion is a confession by the church saying, Lord, babalik ka balang araw. Let's do that right now. As I call for the elements, let's remember what the Lord Jesus Christ did on the cross for our salvation. Let's proclaim the Lord's death until He returns. Let me pray for the elements and then for everyone. Thank you. Lord Jesus, thank you for your blood and your body that was poured out on the cross of Calvary for the forgiveness of our sins. Today, Lord, we examine our life. We examine ourselves. We discern the body of Christ. Hindi lamang ang mga personal naming kasalanan, kundi ang pagkakaisa namin sa iyong mga tinubos, sa iyong sariling pamilya. Inaalala namin ang iyong kamatayan at aming pinoproklama ang iyong muling pagkabuhay. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, took bread and said, "This is my body. Do this in remembrance." Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong katawan. Sa iyong katawan na binayubay at pinagpirapiraso upang ipamahagi ang kaligtasan sa aming lahat. Sa pagkain namin ito, Panginoon, pinoproklama namin na walang kaligtasan ang sukat manggagaling sa langit at lupa na makapagliligtas kundi ang iyong pangalan lamang, kundi ang pananampalataya sa ginawa mo sa krus. Lord, sa pagkain ito ay sinasabi rin namin na kami ay bahagi ng iyong katawan. Kami ay isa sa milyon-milyon o bilyon-bilyong mga kaluluwa na nakibahagi sa iyong kaligtasan. Ang aming tiwala ay sa iyo lamang. Amen. The body of Christ broken for us. Let's partake of the bread together. The same way after supper, He took the cup and said, "This is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." For when you drink this cup, you proclaim the Lord's death until He returns. Taas po natin yung mga saro at tayo manalangin. Panginoon, sabay-sabay po namin tinatanggap ang iyong maharlikang dugo na nabuhos sa krus, na nagdulot sa amin hindi lamang ng espiritual na kagalingan, kundi pisikal na kagalingan. At sa pagtanggap namin ng communion ito, kung sino man po sa amin ang may karamdaman ngayon, ay tinataas namin sa iyong harapan. Anumang bahagi ng katawan, anuman pong
aming sakit ay may lunas sa mga latay ni Kristo. Salamat, Panginoon, sa kagalingang espiritual at pisikal sa pangalan ni Jesus. Amen. The blood of Christ shed for us. Let's partake of the cup together. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, Thank you, Pastor Tim, for sharing the Word of God for us today. So let us close in prayer. Lord, thank you for today, Lord God. Thank you for the Word, Lord God, na in-impart nyo, Lord God, sa amin, Lord God. Teach us, Lord God, na ma-live out, Lord God, yung message mo sa amin for today, Lord. Right now, Lord God, I pray, Lord God, for peace, Lord God, sa everyone here in Life Novaliches, Lord. Yung peace na yon ay magbibigay sa amin, Lord God, habang hinihintay ka, Lord God. Yung peace na yon is ma-live out namin, Lord God, every single day ng life namin, Lord God, sa pag-follow sa inyo, Lord. And right now, Lord God, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace, Lord God. Salamat, Lord God. We bring back all the glory and praises in your name. In Jesus' name,
Amen. So, ayun, thank you. Right now, meron lang few announcements. So, for this coming Saturday, so our ENC or Every Nation Campus anniversary. So, you can invite your classmates and also dun sa parents. Yan, you can invite yung mga anak natin. So, thank you and enjoy the rest of the Sunday. Yan. Thank you.